Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dr. Rob Rances. I-share niya yung pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Dinidepensahan niya talaga ang Pangulo. May gininto ang puso daw ang Pangulo. Wow! Ito, Lacson, hinimok ang mga tao sa gobyerno na huwag abusuhin ang gininto ang puso ni Pangulong Marcos. Nanawagan si Senator Panfilo Ping Lacson sa mga opisyal ng gobyerno na huwag nilang abusuhin ang gininto ang puso ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ito ni Lacson matapos niyang linisin. Siya yung, di ba siyang chairman ng Blue Ribbon Committee? Investigador eh. So, investigador, nag-pronounce na siya, ang investigador, nag-conclude na siya na malinis ang Pangulo, wala siyang kinalaman sa korupsyon. Di ba? Matapos niyang linisin ang pangalan ni Marcos sa 100 billion insertion para sa 2025 national budget. So, si Dr. Rob Rances, isang brain doctor, basta neurologist, basta neuro specialist, brain doctor eh. Ito. That's just two of them. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Bakit dinidepensahan ni Senator Lacson ang Pangulong Marcos? Number one, either Lacson is just inventing excuses to cover the 100 billion insertion issue, a defense so weak it collapses on contact, or he didn't mean it but he himself exposed it, that the president may be cognitively compromised. Because science is clear. Addiction wrecks judgment and it makes a person easy to manipulate. Executive function down equals easier to control, easier to influence, easier to use. And in the Constitution, it's clear that a compromised leader equals a compromised republic. So, if he's not covering up, he might be the one who confirmed the fear of the people that we have a president that we can easily get around because he's a hole. H-O-L-E. Okay, ito. Mayroong nabasa kong post. Ito sa interview ng mainstream media kay dating NEDA Secretary Professor Winnie Monson. Hindi ka panipaniwala ang sabi ni Lacson na walang kinalaman ang Pangulo sa 100 billion insertion. Sabi ni Professor Winnie Monson, isang ekonomista ito Lacson made the president stupid and inefficient. Pinagmukha niyang mahina. Imposibleng hindi malaman ng Pangulo yung mga ganong high-level transaction involving millions of pesos. So, ang akin naman dyan is, kung matino ang Pangulo, yung magaling, yung strong leader, wala siyang diferensya sa pag-isip o sa leadership o talagang hindi siya maluloko. Kasi naranasan ko yan Naging commander ako sa battalion, sa brigade, and then sa AFP Reserve Command. May mga sundalo o tao talaga na they will try to manipulate. Kaya lang, as a leader, yung
anong tawag yon, yung gut feel o kaya yung diskarte. Nasa tao yan, nasa leader yan. Ako nararamdaman ko kung ang isang tao nagsisinungaling o ano. Kaya sa awa ng Diyos, yung mga mag-attempt na manloko, magsinungaling, nahuhuli ko sila. Hindi sila magsilbi. So, dito sa case ng Pangulo, agree ako dito sa sinasabi ni Dr. Rob Rances na kung walang kinalaman talagang Pangulo doon sa insertion, baka yung cognitive function, yung pag-iintindi, is depektado na dahil nga sa akusasyon o aligasyon, lalo na ni Senator Amy, ng kanyang kapatid ay matagal nang gumagamit ng coke o yung pinagbabawal na drug, na substance. So, ganon yun. So, magbasa tayo sa mga comments, ano? Wala patang comments. So, ito ngayon ang issue is, sino ba talaga ang mastermind? So, nagsalita na ang Pangulo ngayon sa kanyang public pronouncement, pinagmalaki niya na ang ICI at ang DPWH nagpunta na sa Office of the Ombudsman at nagsasampa na ng reklamo kasi yung mga impormasyon, mga ebidensya na nakalap nila pwede nang imbestigahan ng ombudsman para makasuhan si Saldico at for the first time si Martin Romualdez. Yun. Para bang sinasabi ng Pangulo ngayon na ang mastermind Martin Romualdez and Saldico. Pinangalanan na sa wakas na I think last week ata sa kanyang press con ang Pangulo nung tinanong siya ng media kung kasama ba si Martin Romualdez sa makakasuhan, sabi niya, no. We lack evidence. We lack evidence. Bakit ngayon? Biglang nagkaroon ng evidence. Totohanan na ba ito? Yung pagkaso kay Romualdez o drama-drama lang? Nasa taong bayan na yan. Yung kay Saldico, talagang totohanan. Gigipitin nila, talagang todas na itong si Saldico. But si Romualdez, pag-aralan muna natin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mao ni ang matagaan og yero. Salamat kayo sa paghatag sa sin. So muna ni ang atop nga nata na gyud kung maulan, so maulanan na gyud siya. So buslot na gyud ang ilang yero. So mag-atop na siya karon kay natagaan siya yero. Nagyud og atop og napulihan na ang ilang yero. Tama na og atop. So nindot gid kayo kay napulihan na ang gatuluan. So karon te unsa imong masulti nga natagaan kag yero og human na gyud og atop ang imong balay nga
Daghang salamat una-una sa tanan sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video. Og labi na sa nag-sponsor. Kay kani akong balay 5 years na aya pagid ni Napoleon og yero. So na kay anak te. Naa So pila ka buki mong anak? isa unya bros pagid ko karon. So si ate, isa yang anak, so nanay kaduha, so aya pag napulian ang yang yero nga gatuluan na. So karon ate wala na gyud, di na gyud katuluan.